Minahan ng gold at copper sa Tampakan sa Timog Cotabato. Pinakamalawak na underdeveloped na deposito ng copper gold sa Timog Silangang Asya. Mahigit kumulang 10,000 ektarya ang sasakupin ng minahan. Katumbas nito ang 14,000 football fields. Ang proponent ng proyekto ay ang Sagittarius Mines Incorporated o SMI. Ayon sa SMI, sa pamamagitan ng minahan, inaasahan ang pagtaas ng kita, hanap buhay at infrastruktura sa nasabing lugar. Bagamat may mga proyekto ang SMI na nakakatulong sa komunidad at kalikasan, mainam na pag-aralan at timbangin ang mga positibo at negatibong dulot ng proyekto. Ayon sa iba't ibang pag-aaral, maapektuhan ng pagpapatakbo ng minahan ang headwaters ng 3 mahahalagang palatubigan at 4 na river systems. Idagdag pa rito ang libo-libong species ng halaman at higit sa 200 species ng hayop na matatagpuan sa lugar, kung saan higit 50 ay malapit nang maging extinct. Ang pagkasira sa kalikasan ay mangyayari sa iba't ibang yugto ng operasyon. Pagkaputol ng mga puno sa libo-libong ektarya para makapagsimula ang konstruksyon, pagbubungkal ng lupa para sa mismong open pit, paggawa at pag-operate ng mga dam para sa tailing storage facility at sa freshwater collection at flooding control, at ang planong 40 kilometrong pipeline conveyor system papuntang Malalag, Davao del Sur para sa planong coal-fired power plant at port para sa mina. At dahil sa mapaminsalang mga proseso ng mina mula sa construction, operation at decommission, ang mahalagang ekosistema ng Mount Patutom Protected Landscape at ang Ligawasan Marsh ay lubos na nanganganib. Sa larangan ng kabuhayan ng mga tao, ang pagkasira ng lawa ng buluan ay makakaapekto sa 42,000 kabuhayan na umaasa sa pangingisda sa nasabing lawa. Isa pang pwedeng makontamina ng minahan ay ang Ligawasan Marsh, kung saan pinagkukunan ng kabuhayan ng humigit kumulang 100,000 sambahayan. Samantala, ayon sa SMI, mahigit 1,000 manggagawa lang ang tinatayang mabibigyan ng trabaho sa pagtatayo at operasyon ng mina. Ang minahan ay may banta rin sa kalusugan ng mga miyembro ng komunidad sa paligid nito, pati sa mas malimit na pagbaha at pagguho ng lupa. May mga ulat ng paglabag sa karapatang pantaon ng mga katutubong tao sa lugar. Karamihan sa komunidad ay miyembro ng katutubong grupo ng Blaan. May mga banta ng pagpapaalis sa kanilang lupang ninuno. Iba't iba ang paningin ng mga stakeholders ukol sa minahan. Para sa legal advocates at mula sa larangan ng batas, ang SMI ay lumalabag sa iba't ibang batas. South Cotabato Environment Code of 2010 na nagbabawal sa open pit mining, Indigenous Peoples' Rights Act o ang IPRA dahil ayon sa iba't ibang report, hindi naging inklusibo ang proseso at hindi naprotektahan ang karapatan ng mga katutubo sa free, prior, and informed consent. Presidential Decree No. 705 o ang Revised Forestry Code of the Philippines dahil sa malawakang pagpuputol ng old-growth forest at pagsira sa ekosistema. Mula rin sa socio-political lens, malaking banta sa mga komunidad ang nangyayaring militarization na pinapatupad mismo sa planong mining site. At bukod rito, ang chairman ng board ng SMI ay walang iba kundi si Gibo Teodoro o kasalukuyang Secretary of National Defense ng bansa. At para naman sa mga katutubo, malalim ang mensahe ni Francis, isang Blaan youth leader. Mula pagkabata, itinuro na sa amin ang kahalagahan ng lupa at kalikasan. Para sa amin, ang lupa at kalikasan ay hindi lamang pag-aari. Ito ay buhay. At mananatili kami sa kabundukan, kasama ang aming lupa, ang aming buhay. May naidudulot mang kabutihan ng SMI sa pamamagitan ng taxes na babayaran nito sa gobyerno, kasama ang investment nila sa edukasyon ng mga katutubo. Ang mga inisyatibong ito ay hindi sapat na katwiran upang balewalain ang makatao at makakalikasang proseso ng pagpaplano. Bukod dito, ang nananatiling malawakang protesta ng mga katutubo, akademya, makakalikasang grupo at ng simbahan ay pagpapatunay na kulang sa social acceptance ang proyekto. May iba't ibang framework na magpapakita ng magandang alternatibo para sa planong pagmimina. Ang Strategic Environmental Assessment ay nagbibigay diin sa konsultasyon at partisipasyon ng lahat ng stakeholders sa proseso. Bukod dito, ang pangmatagalang benepisyo para sa kalikasan at komunidad ay lubos na mahalaga.
Mahalagang framework rin ng Integrated Water Resources Management o ang IWRM, lalo na at malawakang patubigan ang maapektuhan ng mining. Katulad ng SEA, mahalaga ang multi-stakeholder participation sa ganitong lente. Gayunpaman, ang unit ng planning at analysis ay nagsisimula sa mismong watershed, kasama ang iba't ibang teritoryong saklaw at naaapektuhan ng palatubig. Dahil dito, kakailanganin ang pagtutulungan ng mga katutubo, maaapektuhang LGUs, mga regional offices ng DENR at kanyang mga ahensya, ang DA at BFAR upang makagawa ng IWRM approach. Ang pagtataguyod ng IWRM rin ay ang tamang pundasyon para sa isang ecosystem-based ridge-to-reef approach. Bukod sa mga nabanggit na framework, nananawagan kami ng mga sumusunod. I-update at tiyaking na ipapatupad ang Forest Land Use Plan at Watershed Management Plan at isama ito sa Comprehensive Land Use Plan para sa maayos na allocation at zoning. Pag-aralan at isabata sa mga propisyon mula sa People's Mining Bill at Alternative Minerals Management Bill na tunay na makakatulong sa mga kalikasan at mamamayan, isulong ang pambansang industrialisasyon kung saan ang pagmimina at processing ay para sa lokal na ekonomiya. Bigyan ng prioridad ang pagre-recycle ng minerals, tiyakin ang makatarungang pagpapatupad ng FPIC process ng mga katutubo, i-demilitarize ang mining operations, paunlarin ang ecologically sound na mining practices at standards, magpatupad ng angkop na parusa para sa paglabag sa FPIC at sa mga paglabag sa karapatang pantao. Sa huli, hindi lang ito usapin ng pagmimina. Ito ay usapin ng buhay, kalikasan at kinabukasan. Ang tanong, sino at ano ang pipiliin nating ipaglaban?